Meron tayong isang misteryosong akusado at isang napakataas na opisyal ng gobyerno. At sa gitna nila, may kwentong umiikot tungkol sa pera, kapangyarihan at kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Yan ang bubusiin natin ngayon, ang kaso sa pagitan ni Vice Presidente Sara Duterte at Ramil Madriaga. So para maintindihan natin to lahat, magsimula tayo sa isang napaka-importanting petsa, March 16. Bakit? Kasi ito yung deadline. Pero deadline para saan? At ano ba talaga ang mangyayari pag sumapit na ang alas 5 ng hapon sa araw na yan? Dito kasi mag-umpisa ang lahat yung kasunod na kabanata sa isa sa pinakamainit na political showdown sa bansa ngayon. Isipin nyo to, isang vice-presidente nahaharap sa isang desisyon na forever na tong matatala sa kasaysayan. Iisa lang namang pirma yung kailangan, pero bakit parang ang bigat-bigat? Paano ang isang simpleng pirma lang pwedeng magbago ng lahat? Okay, so sino ba tong tao sa gitna ng lahat ng gulo na to? Ang pangalan niya, Ramil Madriaga. At linawin natin hindi siya santo. Isa siyang preso na may kasong kidnapping. Pero heto ang catch. Yung mga sinasabi niya, yung mga revelasyon niya, pwedeng yumanig yan sa mismong pundasyon ng ikalawang pinakamataas na pwesto sa gobyerno natin. So, ano ba itong mga sinasabi ni Madriaga sa sinumpaan niyang salaysay? Eto, pakinggan nyo. Nirecruit daw siya noong 2018 para sa intelligence gathering. Siya rin daw ang nag-organize ng Inday Sara is my president o ISIP movement na ang pondo galing daw sa Pogo at drug syndicates. At ito ang pinakamabigat. Paulit-ulit daw siyang nagde-deliver ng malalaking halaga ng cash sa utos mismo di umano ni VP Duterte kasama pa raw yung dalawa sa mga top security officers niya. At para magka-idea kayo kung gaano ka-specific yung mga sinasabi niya, pakinggan nyo tong isang detalye mula mismo sa affidavit niya. Sabi niya, nag-iwan ako ng sasakyan na may duffel bag na naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos sa loob at inilagay ang susi sa ibabaw ng kaliwang gulong sa harap. Grabe yung detalye, no? Hindi to basta-bastang paratang na, nagbigay siya ng pera. Sobrang specific. Kaya mahirap siyang i-dismiss na lang basta-basta. Siyempre, may dalawang panig ang bawat kwento. Ngayon, pakinggan naman natin kung ano ang sagot ng Vice Presidente. Ang depensa niya? Simple lang, direkta at consistent mulat sapul. At ito yung mismong sinabi niya, word for word halos. Kailanman ay hindi siya naging aide, kaibigan, empleyado o staff ko sa anumang kapasidad. Ayan, napakalinaw, di ba? Walang paligoy-ligoy, talagang isang buong-buong pagtanggi. So dito talaga natin makikita yung banggaan ng dalawang kwento. Sa isang banda, si Madriaga na nagsasabing isa siyang close aide na sangkot sa mga confidential operations. Sa kabilang banda, si VP Duterte na nagsasabing isa siyang total stranger. Isang bayarang testigo lang daw na gumagawa ng kwento. Walang gray area dito. Malinaw na isa sa kanila ang nagsasabi ng totoo at yung isa, hindi. At para ipakita na seryoso siya sa pagtanggi niya, hindi lang sa media nagsalita si VP Duterte. Nag-file siya ng kaso. Hindi basta-bastang kaso Isang 340-page na perjury complaint laban kay Madriaga. So yan ay isang malino na legal na kontra-atake. Okay, so may matinding pagtanggi. May kaso pa nga. Pero may mga lumalabas na ebidensya o tanong na parang sinusubok yung depensang total stranger na yan. Silipin natin ngayon yung mga sinasabing bitak o butas sa kwentong ito. So, may 4 na malalaking tanong na kailangang masagot. Una, yung birthday video. Pangalawa, yung 2 koronel. Pangatlo, yung mga sinasabing pagbisita sa kulungan. At pang-4, yung 3 cellphone na posibleng susi sa lahat ng to. Okay, isa-isahin natin yan. Unahin natin yung video. May kumakalat kasing birthday greeting video na galing daw kay VP Duterte para kay Madriaga. Ang sabi ng kampo ng VP, normal lang yan sa politiko o baka naman daw AI-generated lang. Pero heto yung mas malaking bagay. Ayon sa kampo ni Madriaga, may hawak daw silang 3 cellphone. Hindi lang isa, 3. Na naglalaman daw ng lahat. Text messages, video calls, yung buong usapan nila. Yung problema? Yung mga cellphone na to, nasa kustodya ng korte, pero hanggang ngayon, hindi pa nasusuri. Pangalawa, yung tungkol sa mga koronel. Medyo interesting to. Si Colonel La Chica, yung dating security chief ni VP Duterte, nagsampa ng cyber label laban kay Madriaga. Make sense, di ba? Pero ang tanong ng marami, bakit si Madriaga lang? Bakit hindi niya rin kinasuhan yung ibang opisyal ng gobyerno na halos pareho rin ng testimonyo sa Kongreso? Bakit yung nakakulong lang yung target?
At pangatlo, yung CCTV. Sabi ni Madriaga, 2 beses daw siyang binisita sa kulungan. Siyempre, mariin itong tinatanggi ng kampo ng VP. Alam nyo, napakadali sanang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, di ba? Ilabas lang yung CCTV footage mula sa kulungan, pero hanggang ngayon, wala pa ring lumalabas na footage sa publiko. Bakit kaya? At dito na nagiging mas delikado ang kwento. Kasi mula sa isang legal na laban lang sa korte, parang naging kwento na to ng suhulan at mga banta sa buhay. Dito mo makikita kung gaano talaga kataas yung stake sa kasong to. 1 bilyong piso. Uulitin ko, 1 bilyon. Yan daw ang halagang inalok kay Madriaga. At take note hindi para bawiin yung testimonya niya para lang daw manahimik siya. Huwag nang magsalita pa. Grabe, di ba? Ganon kalaki ang halaga ng katahimikan ng isang tao. At tingnan niyo yung bilis ng mga pangyayari. Noong early February, lumabas yung report tungkol sa 1 billion peso bribe offer. Tapos, pagdating ng March 3, may isang bagong inmate na di umano'y sumubok saktan si Madriaga sa loob ng kulungan. At hindi lang yan basta chismis, mismong NBI ang kumumpirma na may tangkang pananakit, kaya binigyan na nila siya ng proteksyon. At lahat ng yan, lahat ng gulong yan, ibinabalik tayo doon sa pinakaunang pinag-usapan natin, yung deadline. Ngayon, siguro mas malinaw na sa atin kung bakit hindi ito isang ordinaryong araw lang. Kaya alamin natin, ano ba talaga yung legal na bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin sa araw na to? So ano ba itong verified answer na to? Kasi mahalaga to hindi ito parang press release o statement lang sa media. Ito ay isang formal, legal at sinumpaang dokumento na isusumite sa Kongreso. Ang ibig sabihin niyan, kung magsisinungaling ka dito, pwede kang makasuhan ng perjury. May legal na pananagutan to. So, anong mangyayari kung hahayaan niyang lumampas yung deadline at hindi siya mag-file? Well, una, yung karapatan niyang magsumite ng sinumpaang sagot. Wala na, waived na yon forever. Pangalawa, para sa House Committee, ituturing na lang nila yon na isang general denial o pangkalahatang pagtanggi. At pangatlo, mas bibilis yung proseso, diretso na agad sa evidentiary hearings kung saan ipipresenta na ang mga ebidensya. So, heto yung pinaka-crucial na pagkakaiba. Pag nagsalita ka sa media, sa isang public statement, wala talagang legal risk yan. Pwede mong bawiin, pwede mong i-rephrase mamaya. Pero ang isang verified answer, nako, ibang usapan yan. May bit-bit yung panganib ng perjury at kapag naisumite na, magiging permanenteng bahagi na yan ng legal record. Yan yung bigat ng isang pirma na hinihintay ng lahat. Kaya ayun na nga, isang desisyon na siguradong maitatala sa kasaysayan. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, ng magkakaibang kwento, may isang tanong na nananatiling nakabitin na iniisip siguro ng marami sa atin. May isang linya mula sa isang report na parang perpektong naglalarawan sa buong sitwasyon. Sabi doon, nakalilimutan ng mga politiko ang mga mukha, naaalala ang mga tagadala ng pera. Isang paalala lang yan na sa mundo ng kapangyarihan, minsan iba yung mga bagay na talagang tumatatak. At dito na natin iiwan ang lahat. Sa panhuling tanong na ito, kung totoo ang depensang total stranger, kung si Ramil Madriaga ay isa lang talagang estranghero na hindi niya kilala at gumagawa lang ng kwento, bakit parang ang hirap-hirap pirmahan ang isang sinumpaang salaysay na nagsasabi lang din naman ng bagay na yon?